Bluetooth connected. Nasa puso po yan. Pag wala po sa puso, nag-iyak kayo tumayo, nag-iyak kayo tumayo. Ako, i-elective nyo, yung mga tao makakarinig. Pero pag nasa puso, alam mo na, para sa pamamahay, kuryente nito. Now, okay na yung natin, okay na yan. Okay. Mahalaga po yung bahagi ng ating video kapag may mga ilan, mga kapatid na nagpapakot nito, bawat bahagi ng ating gawain, lalo na sa bahagi ng ating pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Ano? Now, nais kong pasalamatan, una, ang ating kapatid na Juan, na nagpalog sa atin ng pambili ng ating microphone. Kasi, problema ko sila, hindi nila gaano maintindihan yung ating mensahe dahil nga may hangin, mayroong pagaspas. Tanggalin namin. Maraming salamat po sa inyo. Nandun po sila sa Australia. Padala po siya ng 4,000 para pambili po natin ng ating microphone na tinuror po siya na uri ng bibilhin. So, na-order na po natin ito. Kaya, pasensya pa rin kapag wala pa, hindi pa dumarating ang ating order. Ano po? Mahal sa susunod na linggo, darating na po yan. So, po yung Panginoon sa bahagi ng buhay ninyo na nakikita po nyo yung kakulangan ng ating mga pangangailangan mo rito. Pagpalain mo kayo ng Panginoon. Okay? So, yung ating tema na tinawag ka sa paglilingkuran, yung ating pinakatema ay pagsunod. Pagtitiwala at pagsunod. Mahalaga po yun. Yung ating tema ng Diyaluya, Lucas sa Ganatang 9, talatang 57 hanggang 62. Yan po yung ating pinaka-teksto. Ang sabi po, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaki lumapit at magsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot sa Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyo, may palilinggo ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit tumayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, may isa naman nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyo pagpaalam mo na ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino bang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pagpalay ng Diyos sa kanyang kasalita, tayo po sumandaling manalangin. Amang banal, narito na po kami sa yugto na kung saan pagsasaluhan namin ang katotohanan ng mga salita.
ang aming dalangin, Panginoon, pagkano po ang kabusugang spiritual sa bagay Diyos ng aming mga buhay. Palain mo po ang patuloy Diyos kagabayan kami na makita namin ang sustansya ng katotohanan ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. At sunod, kapag pinalikan po natin yung Pilipos Kabanatang 2, talatang 5 hanggang 8, makikita po natin yan yung bahagi ng pagsunod na ginawa ng ating Panginoon Kristo mismo. Ako? Andiyan po yan. Naway, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang pinitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at nabuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba. Nagpakumbaba siya at naging pasunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So, kung titignan po natin yan ang bahagi, sa sinabi po dyan, yung bahagi ng modelo ng pagiging masunurin, absunod, nasa kanya po, sa kabila ng kanyang alam na kamatiran na kanyang patutunguhan, na hindi maganda, hindi maayos na kalagayan. Pero naroon po ang kanyang pagpapasakot sa bahagi ng pagsunod sa kalooban ng kanyang ama. Now, yung kanyang kalikasan, tingnan po natin sa John chapter 1, verse 1, nagpasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Tumama po ito sa bahagi ng talata kanina unang-una. Yung kanyang kalilusan. Then, ang kanyang layunin, kalikasan, tingnan po natin yung talatang 6. Pilipos 2:6. 14, talatang 14, kapatid. Yan. Naging taong salita at nanirahan sa piling namin, nakita namin ang kalwalatian, tunay na kanya bilang kaysa isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. Ito po yung kanyang kalikasan. Kung saan taglay po niya ito sa pasimula. Kaya makikita po natin sa bahagi ng Colosas 2:9, na pagkamat narito na po siya sa laman, ito pa rin po. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Okay? Yung kanyang kalikasan. Sa kabila na pumasok na siya sa laman, dahil natili yung bahagi ng kanyang kanilusan, yung buong kanilusan, na ibig sabihin doon, the Godhead. Nandiyan yung bahagi ng Ama, nandiyan din yung bahagi ng banal na Espiritu. Okay? Then, sumunod, level. Yung antas. Ang ating Panginoon sa Kristo. Servant. Yan po. Sabi doon, nagpakababa. Yung kanyang level na pinasok, alipin ang sabi dyan. Doon sa talatang 7 hanggang 8 ng Pilipos 2, makikita ko natin yan. Sa alip ko sa niyang binitiwan, pagiging kapantay ng Diyos at nabuhay na isang alipin. Okay? Pinanganak siya bilang tao at kung siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dalawang ulit po yan sa kamatayan. Yung tinukoy pong alipin yan ay isang bahagi ng kababaan nila. Alam po natin na pag sinabing alipin sa panahon po nila, hindi po ito katulad po sa atin. Sa atin, meron tayo kasambahay, pinaganda na yan, nung araw, tawag talaga dyan, ang muchacha, anong pa mga kasino, muchacho, muchacha, yan. Tapos naging sa atin,
katulong. Di ba? Ngayon maganda na, pinaganda natin. Kasambahay. Hindi sila iba. Ano? Pero dito, sinabi dito, alipin. Pag sinabi mong alipin, nako, wala kang karapatan sa iyong sarili. Ang karapatan mo dyan, sundin mo lang ng sundin ang iyong Panginoon. Nako, yung mga alipin dito, hindi mo kaya tanggalin yung ikaw. Kasi walang dugtong yan. Ikaw, tapos meron kang collar na may kadina. Pwede kang ibenta. No? Wala kang gagawin, kundi ang sundin ang iyong Panginoon. Kaya sinabi diyan, sumunod siya hanggang kamatayan. Oo, niliwanag pa, kamatayan sa krus. Bakit kamatayan sa krus? Kasi ang mga tinapako, nilalagay sa krus, mga makasalanan. See? Mga makasalanan, may makikita mo kabilaan, merong mga kasalanan na kasama siya doon sa kanyang kamatayan. Ito po yung bahagi ng pinasok ng ating Panginoon Kristo. Yung lugar na kung saan ayaw ng marami. Yung kamatayan sa krus, sapagkat naglalarawan nito kung anong klase ka ng tao. Ako? Tao. Kaya nga po dito, tinuturo ang point ng Biblia na sa silong ng langit, sa kalaparan ng universe, sa silong niyan, sa buong mundo, walang ibang pangalan na pwede kong pagkatiwalaan, walang iba na pwedeng makaligtas, maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Acts chapter 4, verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos, ng sukat na makaligtas. Ang sabi po diyan, Acts chapter 12. So, ito po yung kanyang level. Now, ang kanyang mission, to die. Okay. Ito po yung kanyang misyon sa sanglibutan. Ang mamatay. Patay po tayo lahat. Pagpasok ng kasalanan sa sanglibutan, kaya pinigyan natin Romans chapter 5 verse 12, sabi niya pumasok ang kasalanan sa isang pamamagitan ng isang tao. No? At ang kasalanan ito nangalasa sa lahat. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. See? Ito po yung lugar na pinasok ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang misyon, kamatayan. To die. Mamatay. Pinasok niya yung ating kalagayan. Para magkaroon po tayo ng kalayaan. Alipin na sumunod sa lahat ng bahagi na, pinag-uutos na naman. Mission, mamatay. Romans chapter 5, verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Okay? Ito po yung kanyang layunin na po ipakita, patunayan yung pag-ibig ng Ama. At ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang kanyang layunin purpose. Luke chapter 19, verse 10. Tama ba yun? Hindi yan. Luke chapter 19. Kaya lang yan. Sapagkat ang anak ng tao ay nakarito upang hanapin at iligtas ang nawawala. To seek and to save that which was lost. So, ito po yung kanyang purpose. Hanapin ang ating kalagayan.
Pansinin ko din yung kanyang trabaho, yung kanyang pagsunod. Baga malungkot na katayuan, tatanggalin niya yung kanyang kalikasan para lang sundin yung kanyang ama. Okay? Kaya nga pinipagpend ko siya ng Bible sa Acts chapter 4 verse 12 na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na makaligtas maliban ang ating Panginoon Kristo. At tinatunayan nito sa pamamagitan ng pagsasabing ako. Marami pong bahagi sa Biblia na lagi niyang sinasabing ako. No? Ngayon, ito po yung bahagi ng katutunan doon sa bahagi ng sinasabi ito ng Acts chapter 4 verse 12. Yung John 14:6. Nagre-review na lang po tayo. No? Nag-iisa lang po yan. Okay? Sa kanya lang natatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparusama kundi sa pamamagitan ko. Kasi yun yung tatlo. Daan, katotohanan at buhay na naroon kay Kristo. Hindi po yan nagtataglay ng maraming pangalan na kung sino mong pwedeng sabahin, kung sino pwedeng mong luhuran, na kung sino-sino pangalan na wala sa Biblia, maliban ang ating Panginoon Kristo, sa silong ng langit, walang ibang pangalan. Okay? Yun po yung visa o rin ang Panginoon. Kumpara dyan sa iba, makikita nyo, kakagulo yan ng mga panahon ng mga pag-celebrate ng mga Diyos-Diyosa. Tayo po konti, pero na sa atin ang katotohanan. Kaya napapatunahan natin, patutuhanan po natin, yung Matthew chapter 7, verse 13, 14. Ito ba? Maluwag ang daan tungo sa kapahamakan. Marami ang dumadaan dito. Bagamat makipon ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat nag-iisa lang ang dadaanan. Okay. Ikalawa, tingnan din po natin yung ating mga kalikasan. Ating kalikasan. John 1:12. Ito na po yung pinag-usapan po natin ito. Yung kayong katayuan mo po. Tapos na yung ginawa ni Kristo. Hinilala mo yung ginawa ni Kristo. Ito na po yung magiging katauhan mo. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang ating Panginoon Kristo mismo. Okay? Ang sino tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay? Kung wala ka kay Kristo, wala ka sa lahat. Kung wala si Kristo sa iyo, wala ka sa katotohanan. Kung wala si Kristo sa iyo, wala ang buhay. Okay? Yan po. Ano? Ano sabi ng Galatia chapter 3 verse 26? Kaya ang kautusan ang naging taga-disiplina natin, 26, kapatid. Ay, 24, tama yan. No. 26. Galatia. Verse 26. Yan. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi tayo umiiwas. Hindi tayo lumalabas yan. Siya ang sentro ng ating kaligtasan. Siya ang sentro ng ating buhay. Okay? Hindi tayo pwedeng mag-adapt ng iba. Sapagkat wala itinuturo ang langit. Napo, yung kapangyarihan ng langit, yung pagbaba na mula sa langit, yung tumubos na mula sa langit. Walang ipapaliban ang ating Panginoon Kristo. Kaya sabi ko nga, nasa iyo na lahat ng reliyon, walang kapangyarihan. Kahaka ka pa rin. Nako? Yung level po natin ngayon, kanina kalikasan, yung level po natin ngayon, hindi ka pusing. Baka may mga nakarinig ba kayo ng tao na, hindi ko pa katulad yan, hindi ba naman ka-level yan? Di ba? Hindi ko ka-level yan.
Label po natin bilang anak ng Diyos, servant. Ano po? Alipin. Colosas 3:24. Sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkalooban kayo ng Panginoon nang gandin palang inilaan ninyo para sa Kanya. Sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran. No? Siya na ang bahagi ng ating mga paglilingkuran. Ano po? Walang iba. Now, ang ating mission, Matthew chapter 16, verse 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang gaganay sumunod sa akin ay kailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Okay? Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Tatlo. Pasanin mo. Takwil mo muna yung sarili. Marami sabi ko na. Gano'n mo kamahal ang iyong sarili. Diba? Kaya hindi kaya sa atin. Hanapin mo muna yung pag-aari ng Diyos. Pero makikita po natin, marami ng mga tao wala sa sentro ng kanilang puso ang ating Panginoon. Hindi po yan. Takwin mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong cross. Mayroon kang sariling cross na pagpapakasakit sa bahagi ng iyong kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Sumunod ka sa bahagi ng panuntunan ng kanyang buhay, sa lahat ng kaparanan, kung ano yung ehemplo ng buhay ni Kristo, ito rin ang nararapat na magiging modelo ng buhay ko. Nandito. Yan po yung level. Mission. Ano po? Yan po ang ating mission. To follow Christ. Ating layunin. Purpose. Budas. Budas po. May napatingin kayo sa aking pagsabi ko budas. Kaya ko tayo aklang ng budas. Yan. Verses 22 to 23. 18. Wala na. Chapter 3 ang budas. Chapter ano na. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan at ang iba ay inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Kasi ninyo kung anong kahalagaan ng papel mo. At ang iba ay inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan pati damit na nadumisan ng lamang. Ingat din kayo. Yung sabi doon. Huwag kayong makisama, huwag kayong makipamatok sa mga bagay na kanilang ginagawa, pero kahabagan sila at agawin sila sa apoy. Ito po yung papel po natin. Ito po yung vision po natin. Mapo? Kaawaan, balaan, agawin na huwag mahulog sa tiyak na kapahamakan. Agawin na walang hanggang kaparusahan. Ano po yun? Nakatagda na po, marami. Pag tinignan nyo, John chapter 3, verse 18, makikita na po nyo yan. Okay? Andiyan na po yan. Ayan. Pansinin nyo, dalawa po yan. Tayo at yung mga walang Kristo. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Wala na. Wala ka ng hatol niya naman. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Okay? Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya makikita niyo ngayon, linggo kayo. Marami nag-happy-happy dyan. Okay? Sa atin, Happy Lord's Day. Ito ba sa atin? Binabati natin. Happy Lord's Day.
Sa kanila yan, happy, happy, lahat ng day, happy. Ako, ganyan sila. Kaya makikita mo, yung buhay nila, may hatol na po yan. Bagamat kumikilos na yan, naglulusugan ang katawan, nagyayamanan ang kanilang mga buhay, pero kapag ka walang relasyon kay Kristo, mga patay na po yan. Patay sa spiritual. Okay? Kaya kapag paghiwalay ng hininga, tuloy na po yan talaga. Yan po yung kalagayan ng tao na walang kaugnay kay Kristo. Kaya ito po yung ating purpose. Agawin sila sa apoy. Ang sabi ng Buddha. Ano po? 1 Peter chapter 4, verse 6. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay. Tingnan ninyo, ha? Upang bagamat sila ay nahusgahan na. Yun yung kanina. Ha? Sa John chapter 3, verse 18, may husga na po sila. Tapos na. Yung kapahamakan, nag-antay na po sa kanila. Kumikilos na yan, masaya yan, tumatawa na yun. Ganyan ang buhay nila. Pero may hatol na sila dahil wala silang Kristo sa kanilang buhay. No? Sabi yan, pinangalan din na magandang balita sa mga patay kung bagamat sila ay nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Dalawang buhay po yan na mayroon po tayo. Buhay sa laman at buhay sa Espiritu. Kung wala kang Kristo, patay ka sa buhay espiritual. See? Kumikilos ka ba, pero wala na. Nako? Sabi diyan, kaawaan po natin. Nako? So, huwag po natin sarilinin yung kaligtasan na nasa atin. No? Ibahagi po natin. Huwag mong inihin. Huwag mong itago na nakinabang kang mag-isa. Nako? Marami tayong kaibigan, marami tayong kasamang bahay, marami tayong kasama ng ating mga buhay na wala ka. Okay? Kalabitin natin ito mga ito. Nakakaawa. Gano'n ko lang doon lang. Pag nalagutan ng mga hininga, saka tayo iiyak. Wala. Useless. Sabi dyan, agawin sila sa kapahamakan. Basa mo. Kakita kayo ng basketball. Alam ko, maraming sa'yo mag-basketball ito. Kapatid na Sirio, may isa yan. Alam niya doon sa basketball. Paano kung pasahan ka? Tapos dribble ka ng dribble, sarili mo, dami ng mga kasama mo na dead na pwede na mag-shoot. Ikaw, sige ka lang. Anong itsura mo? Buhaya. Tawag doon. Nakagawa. Ano yan, dami buhaya doon. Manakan na. Yan sa mga silaro. Galaw natin ngayon. Lubog na tayo. Nandiyo, karaniwan, sa buhay ng tao, kung saan yung mga siyete ba? Yung mga marites. Yung kasisira ng kapwa. Diyan yung madali. Ibahagi. Di ko ba? Kaka nakita, malalaman mo, may problema pala, may ano pala ito. Naku, ang daling ikalam. Yun ang dikas ng tao. Proud ka kasi proud ka pa. Di ba? Alam mo na ikaw ang unang nakalam. Ikaw na unang nakalam ng lahat ng mga ito. Pero pagdating sa magandang balita, pagdating sa kaligtasan, dito po tayo kanina. Mahina po tayo dyan. Kita ko rin yung parables ng Panginoon na mayroon isang mayaman nag-iwan ang kayamanan. Sabihin natin, 5,000, 4,000, 3,000. Di ba kayo? Ninegosyo nila. Samantalang mayroong 2,000 nagbukay sa lupa, ibinaon niya. Nung bumalik ulit, nung nagbigay sa kanila, presenta yung mga nagnegosyo.
tumubo, tumita. See? Ganun po tayo. Pero yung isa, ginaon niya. Nung dumating, wala siya representa. Kaya ginaon siya kanya. Wala kang pagpapala, wala niya naman. Ay, darating ang panahon talaga eh. Malapit na yan. Pag dumating ang Panginoon, malapit na yung tribulation. Eh, pagbatas sa atin, andyan na, isa-isa na tayo magsusulit. Sabi yan, lahat ng mabuting ginawa mo sa panahon na mayroon kang relasyon sa Panginoon, ano, ipipresenta mo. Kakalungkot. Yung iba, ang daming mga ano nila, ginawa. Ang ganito ito, lahat yan, yan sila, yung kumakalagit sa akin, Panginoon. Dala ko yan, bunga ko yan. Pagdating sa atin, ano pa lang nakaupo sa tabi. Nakakalungkot. Now, merong isang sa Facebook doon nila, nabuksan ko lang ano niya. Titignan ko yung mga friends niya. May mga friends niya. Ang iba nandito. Pero hindi niya pangalan ang ginagamit niya. Parang ano lang, yung tawag ko, hindi ko nakuha talaga. Hinahanap yung pinipilit yung alalahan niya. Alam mo sa akin niya, dapat magkaroon ng batas. Na yung mga hindi tapos sa seminaryo, sa Bible school, dapat hindi naging pastor. Sabi ko yung tama ko, wala ka lang sa spiritual. Walang naintindihan. Wala kasi Espiritu Santo. Sabi niya kasi, once na nagkasala, bumubuha ng mali, pati itong mga nagtapos sa Bible school, kawawa, nagsulog ng hila eh. Sino ba dito? Nakakita ng kaano niya, post niya. May mga kaibigan siya dito. Kawawa, sabi niya ganyan, nagpakailan sila mag-aral, magkatapos masisira sila. Now, pakita natin. Kasi pagkaganito, wala na maglilingkod. Ano yan? Now, alam mo ba ninyo na 72,000 Christian churches sa buong Pilipinas na karamihan tumatayo sa pulpito. Tumahawak ng church, tumahawak ng pangangasiwa, pangangalaga at pagpapaayang ng tuba. Marami dyan, hindi nakaranas na pumasok sa seminaryo. Yung mga pumasok dyan, tapos may certificates. Paglabas, nakabangga ng problema. Ay wala naman, hindi naman tinuro sa kanila yung problema doon sa loob. Pagka dito may mga problema, sasabihin niya, hindi ito ang calling ko. Kaya makikita mo dyan, may mga pastor na driver. Wala sa ministeryo. May mga pastor na wala ng simbahan, walang pulpito, walang miyembro. Andyan sila iba-ibang mga hanap buhay. Ang iba, politiko. Totoo yan. Pero ang tawag sa kanila, pastor. Bakit ka tawagin ka, pastor, kung wala kang pinakakain? Wala kang inaalagaan. Kaya ka naging pastor, sapagkat mayroon kang pinapastulan. Yan. Kaya sabi ko, nakapalungkot dito, ng mga dami mga ano dito sa atin, karamihan dito, kaya sabi lang nga, wala hindi yan nakadaan ng mga seminaryo. Pero makikita ko na, nagtilikot silang baka sa kanila. Kita rin natin kahit bumaba ka, mayroon tayong kawain dito, sumusunod sila, kasang-kasa. Ganon sila. Tapos ganito ang kaisipan ng isang tao na hindi nakaintindi kung ano yung bahagi ng katuwanan na nais ng Diyos sa bahagi ng kanyang mga nalitas. Okay. Hindi po yung certificate na magpapatunay na pastor ka. No?
Alam ko ninyo, meron akong nakausap, nag-confess sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi ito ang kurso na gusto ko. Kurso ang tawag niya. Hindi kurso ito. Sabi niya, hindi ito ang kurso na gusto ko. Sabi niya, iba ang kurso na gusto ko. Sabi niya. Kaya lang ang uncle ko na nagpapaaral sa akin, ayaw niya ng ibang kurso ang gustong gawin ko. Sabi niya, ganyan, ang gusto niya maging pastor ako. Kaya, sinunod ko siya kaysa wala akong natapos. Yun ang sabi niya. So, now, naging pastor siya. Pero wala kanyang puso sa bahagi na ministeryo. Yun ang magiging problema to. Nandun lang siya, parang stepping stone. Yung ministry. Now, dumating ngayon ang isang galing sa abroad. No? Isang babaeng US citizen, American citizen, pero medyo may edad na. Single. Niligawan niya. Siya, ano pa lang, may higit. Niligawan niya. Noong sa probinsya, hindi siya naman. Habol sa biyahe. Tapos, pastor, ito, Christian din yun, babae. Sinagot niya. Kaya ngayon, bago bumalik yung babae, tinakbay yung kanilang kasal. Noong makasal na sila, ayun. Andun na sa abroad. Naging bahagi lang ng stepping stone ang ministeryo ng ating Panginoon Kristo. Kung alam niyo yan, sinasabi ko niya, kilala niyo yan. Nakakalimutan. Ay yung gagawin mo lang na bahagi yung ministeryo ng Panginoon. Diba? Alam po niyo na kami naman, pastor din po ako. Ha? Pastor din po ako. Bago ako nagkaroon ng lisensya, 15 years. Nauna-una ako maglingkod. Ha? Humayo, 1972. Humayo na ako hanggang tayo Pangasinan. Nung Kalatarla. Hindi ako pastor. Okay? Sarili ko lang, na relasyon sa Panginoon. 1997, makita yung bahagi ng paglilingkod ko sa Panginoon. Saka lang ako in-ordain. Caloocan Baptist Church at saka Honolulu, Hawaii. Yan po yung sa lisensya ko. Bukod yan, higit na naging mas mataas pa yung katungkulan ko sa mga nakatapos yung 15 years paglilingkod ko. Hindi na lang pastor. Pero ba na pagkukulong sa akin ng Diyos, nandyan. Iniiwanan ko yan. Pamilya ko, iniiwanan ko yan sa paglilingkod. Nanganganak yung aking may bahay, tumutuloy yung dugo. Kakwento-kwento niya yan. Totoo yung sinasabi ko. Ginanya ko lang siya, nakasandal siya sa pati ng bayan. Inaantay ako sa bahay ng Sapang Palay dahil mga Christian churches doon. Nag-aantay sa akin sa bahay ng pagkabuhay. Hindi ako pwede umatras. Sabado, sinundot na ako. Kasi kinakailangan doon, maraming churches na nag-iipon na nag-aantay sa akin. Tumutulong doon sa kanyang linti. Nakatingin na sa akin, sumundot na una. Tinitipla yung mukha ko. Kung ano sasabihin ko sa kanya. Pero sabi ko, tutuloy tayo. Idiwanan ko yung aking iba. Awak niya yung kanyang balakang. Yun po ako. Wala po akong certificate. Pero lisensya, mayroon po ako. Now, sa bagay ng aking paglilingkod, mayroon po akong ano po? Tungkulin. Pastor, Reverend, Bishop. Yun, yung Bishop ko. Yan po yung katungkulan ko. Kaya nag-ordin ako ng mga pastor para magkaroon ng lisensya.
Isa na po tinawag ko, si Pastor Mini. Saya. Marami po akong kinasal sa muro dito. Hindi wala na akong matanda. Matanda ko lang si kapatid na kakain. Sino to? Pastor, kayo nagkasal sa akin. Hindi ko na alam. Sabi ko, hindi ko matanda. Sabi niya, kayo nagkasal sa akin. Yung kina-Aguna. Pastor Aguna. Sabi ko, hindi ko na matanda. Kasi marami. Ang iba na sa abroad na. Okay? Ito po yung posisyon ko. Pero hindi po certificate kung ano mang lisensya na mayroon ako para lang ipagmalaki ko at sabihin ko, wala kayo, wala kayo. No. Bahagi ko kung saan narating ko dahil sa paglilingkod ko kung sa Panginoon. Bishop, Bisaya United Christian Churches Disciples Fellowship na po, international. Yan po. Ako? Then member po ako na Christian Mission. Ako? Christian Mission. Na under president po ito, Reverend Hilario Gusto. Ayan. At tayo kami na isang Bible school. Imagine na. Hindi ako makakawin ng Bible school. Pero tayo kami na Bible school. Para kung sa mga tao walang kakayanan, yung mga anak ng Diyos na walang kakayanan na pumasok sa Bible school. Hanggang ngayon, Gift of Bible Institute. Nandiyan yan. Under siya ng Biblias College Bible. Pinakamataas na college ng Bible dito. Atin sa Pilipinas. Ang president yan, may Lakanilaw. Narinig niya, may Lakanilaw. Member ako ng Every Home Crusade. Aktibo ako sa Manila. Member ako ng Every Home Crusade. Magkasama ko dyan sila Faustino Reviva, Veteran Faustino Reviva. Yung namatay na babae na asawa ni Pastor Prosiso Marcelo ng Hardin ng Kananalangin, Cecilia Marcelo. Higit na karanasan sa bagay ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya sinasabi ko ito, tina-challenge ko ang bawat isa. Hindi po yung eskwelahan, hindi yung Bible school. Kundi yung bahagi ng buhay mo at relasyon mo sa ating Panginoon Kristo kung paano mo isukong at ipaglingkod ang buhay mo. Ano po? Paano po ang dami pastor yan? Kita mo, walang church, walang portino, walang niyaman. Pero pastor sila pag tinawag. Nakataya. Kami ang dapat masira. Diba ganito? Ang dami yan. Ang iba, noon, mga araw, nakapahikot yan. Nakapahikot yan sa, anong tawag nito? Sa sikat ng politiko. Ang dami ko. Kapalit ko, mga pastor. Wala mga churches. Tapos doon ka, maging parang bodyguard ka. Pakapahit ka ng mga marok na sa sabugin. Terrible. Pastor ko. Sa paglilingkod ko, ang tanging kailangan, number 1, pagtitiwala. Pagsunod. Pag nagtiwala ka, lahat ng iyong mga doubts, fear, mga pangamba at katatakutan tungkol sa iyong sarili. Marami yan. Yan ang unang tinitignan ng mga naglilingkod. Ayaw ko. Kasi wala ko. Alam? Pag nakita yung kaharap ko, lawyer, abogado. Ako. Ayaw ko. Ayaw kong siran. Ay hindi naman kodigo penal. Hindi naman mga bagay na patungkol sa kaso ang inyong pag-uusapan.
patungkol sa salita ng Diyos sa kaligtasan. Pagka-doktor, ayun lang. Siyempre na tayo kasi doktor sa pinag-aralan. Mas mataas ka. Taglay mo. Yung Diyos na buhay. Sila katawan lang ang gusto nilang buhayin. Samantalang ikaw kaluluwa. Spiritual. Mark chapter 10, verse 27 to 28. Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit ito imposible sa Diyos. Ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. See? Imposible sa iyo. Tingin mo imposible sa iyo, pero sa Diyos hindi. Pero kapag ka magtiwala at sumunod, pupunuan ka ng Diyos. Yan po, ang papel ng Diyos. Ako? Now, tingnan po natin ito, pag-aralan po natin. Matthew chapter 4, verse 18 to 22. Basahin ko natin. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag ni Pedro at ang kapatid niya si Andres. Anak buwan. Para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao. Okay? Right. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Pansinin ko ninyo, nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nila iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pansinin niyo yung responsibility na mayroon po sila sa kanilang mga buhay. Okay? Kung ano ang mayroon sa bahagi na kanilang mga tinatangkilik. Andiyan po yan. On the spot, nag-aawis ng kanilang ikabubuhay. Ito mga tao ito, sa kanyang sarili, kung titignan mo, alanganin. Okay? Ang sabi ng Biblia, walang pinag-aralan niyan, hindi nakapag-aral ang mga ito. Okay? Pero ito ang in-approach at nilapitan na natin kami sa Kristo. Okay? At makita natin yung kanyang tugon. Hindi nagsabi, Panginoon, pwede po ba? Paano ito mga isda namin sa icebox? Hindi ba pwede namin i-deliver muna sa palengke para maging bigas na iwan namin sa aming mga pamilya? Wala po mga katanungan. Maraming hassle, maraming diferensya, maraming hadlang sa kanilang katauhan. Kami nakikita mo na ganito yung kalat namin. Halos nandiyan may mga tuyong kaliskis. See? Ito po yung natural ng isang mangingisda. Hindi walang tanggi. Hindi sinabi, Panginoon, Master, magkano basic? Magkano alawas? May SS na yan. Mayroon bang sick leave? Mayroon bang vacation leave? Mayroon bang bonus? Mayroon bang 15 months? Para sa kulitan? Wala. Di wala silang ano bang mga bahagi na pagdadahilan sa kanilang sarili, sa kanilang paglilingkod. Hindi po ba? Hindi nila sinabi, ako, Panginoon, wala kaming karanasan yan.
Hindi kami nakapag-aral sa mga paaralan ng mga rabbinical school, ng mga Saduceo, ng mga Pariseo. Di wala kami charismatic personality. See? Wala kaming talent as Moreno. Paano kami maglingkod? Isa lang, alam nila. Nagtiwala. At sumunod. Andun yung dalawang kapatid. Santiago siya kasi, Juan. Binagit pa yung kanilang ama. Matanda na. Yung kanilang ama. Kailangan ang suporta ng mga anak sa mga katandaan ng kanilang ama. Tumutulong ka rin sa kanila na naghayuman ng lampas. Walang katanungan. Kami naman makahamis tatay namin. Hindi na makahamis ng lampas yan. See? Ang alam lang niya ito, maghayuman ng lampas. Iwanan namin siya sa kanyang katayuan. Paano na lang ang buhay niya? Natinito po natin. Ito po yung buhay natin. Marami tayong inaalala sa mga bagay na nasa atin. Pero hindi natin alam, pinagtitiwalaan yung bagay ng kapangyarihan ng Diyos na siyang gagawa sa atin. Ako. Tingnan po natin. Wala akong question na nagmula sa kanila. Hindi yung sinasabi kanila. Takwin mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong cross. Sumunod ka sa akin. Sino kaya makakagawa nito? Binuotin mo sa sarili mo. May lagi na ako na yung aking sarili. Acts chapter 4, verse 13. Pansinin niyo, klase ng tao na kinuha ng Panginoon. Hindi siya kumuha sa mga tapos sa Bible school. Nagtaka ang buong kataas-taasan. Kapulungan ng mga Hudyo. Ano yan? Mga Pariseo, mga Saduceo. Ha? Yung nagtuturo ng reliyon sa aklat ni Moises, di bang aklat ni Moises. Yan ito kaya nga kinukwestiyon nila ang Panginoon sa mga katuruan ng Panginoon. Kinukwestiyon nila yung bahagi ng mga turo ng Panginoon ngayon sa bahagi ng kaligtasan. Nagtaka ang buong kataas-tasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita nila Pedro at Juan. Lalo na lang malaman nila ang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. See? Nabatin nila ang dating kasama ni Jesus ang mga ito. Sino nakapicture? Ang Panginoon. Doon sa iyong kawalan. See? Basta nandun ang Panginoon, kaya mo ang lahat ng bagay. Mga imposible sa iyo, posible yan kapag kasama mo ang Panginoon. See? Dati sinasabi, ako. May banal na espiritu na taga-karunan. Acts chapter 4, verse 31. Pagkatapos nilang manalangin, pansinin ninyo, yung pagkilos ng banal na espiritu. Nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong-takang nanangaral ng salita ng Diyos. Okay? Mayroon. Lumulukot sa atin. Pansinin nyo, pagkaiba ang sitwasyon ng pagkapuspos sa ating panahonan. Nung mapuspos sila, born nanangaral ng salita ng Diyos. See? Ayun, iba yung pagkapuspos ngayon. Pagka napuspos ngayon,
Okay? Ganyan yung tsura niya, tapos mabubuhay, tapos ang positive, kung basahin na ganyan. Yan, feel na sila niya. Pagkatapos yung iba, alam ko naman, feel na sila niya. Okay? Para ibang na ng mga pagkakastos na pinakikita ng Diyos. Kasama natin ang banal na Espiritu na pinagmumula ng ating kalakasan. Okay? Alit tayo ngayon, sa John chapter 21 tayo ngayon, para makita natin ang katotohanan. Verse 1 to 3. Ang katapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Pangatlong beses na ito, ibig sabihin, nabuhay na siyang muli, 3 times na siya magpapakita sa kanyang mga alagad. Okay? Makakasama sila Simon Pedro, Thomas na tinaguriang Kambal, Nathaniel na taga Cana at Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Verse 3. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Handa. Alam niyo si Pedro, siya po yung leader ng mga alagad. No? Grupo ng mga alagad. Kumbaga sa Senado, no? Siya ang Senate President. Tulad ni Escudero. Kumbaga sa Kongreso, siya po ang Speaker of the House. Yan. Kaya sinusunod siya. Nung sabihin niya mag-iisa ako, sumagot yung kanyang mga kasama lang, sasama kami. Okay? Itong tao ito, nakita natin na hinugot sila sa dagat. Kung diskat na gagi sila ng naka. Dito makita ko natin, bumalik sila sa lugar na kanilang pinanggalingan. Ako? Now, kaya, ang sabi dyan, tuloy natin, anong susunod na verse? Nang mag-umaga na tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya hindi nila nakilala. Okay? Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, sagot nila. See? Pansinin po ninyo. Once na tumikwas ka sa Panginoon, zero ka. Kinuha sila. So dagat, binigyan ng bahagi ng propisyon na maglingkod sa Panginoon. Pero ang ginawa nila, bumalik sila doon sa lugar na kung saan, doon sila propisyonal, doon sila sanay, doon sila, anong tawag dito, yung madiskarte, doon sila may abilidad sa lugar na yun. Pero ang sabi ng Biblia, wala. Pagdamag, wala silang huli. Pag tumikwas ka sa Panginoon, zero ka. Eh? Zero ka. Hindi yan yung feel na dapat mong galawan. Sabi niya, wala. Pero ang kanyang password, mga anak. See? Mga anak, yung relasyon sa'yo, nandun yung bahagi ng puso ng Panginoon. Nandun yung kanyang pagmamalasakit, maging doon sa panahon ng iyong katigasan ng ulo, maging sa panahon ng iyong kawalan, nandun ang bahagi ng pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Tuloy natin, ano sinabi? Meron ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Okay. Parang inaanak mo yan. Pansinin ninyo. Pag dumating ka sa punto na talaga yung sarili mo, di ba? Parang nandiyan na lang, tambak na sa iyo. Malimit ka nyung tayo. Ano ba naman buhay ito? Wala nang katapusan ganito. Di ba? Pagkatapos ng isa, ito na naman isa. Pagkatapos ng isa, ito na, wala nang katapusan. Ang hingin natin ng bagong bulo. Wala nang katapusan yung mga kamay ko na puno ng resita. Ito di ba nangyayari sa atin? Ano ba ito? Puro na lang bill na babayaran. Puro na lang ito kung negosyo sa school.
Lahat. Why? Asan ang Diyos mo? Asan? Nung ginamit ka ng Panginoon, mula eh. Sarili mo lang. Pero nandun ang kanyang pagmamalasakit. Kaya makikita nyo sa Matthew chapter 24, verse 45, na po dyan, nakita natin. Diba? Dumating ang Panginoon sa panahon na walang-wala sila. Nakita natin, magdamag. Pagod na pagod, gutom na gutom. Pero walang huli. Kita ninyo? Sa Matthew chapter 14, verse 24 to 25, tinutukoy natin para sa mga paghihirap. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Amen. 24, 25. Okay. Yung panahon na yun, naglalakay mo sila, inabot sila ng unos, sumasko, lakas ng hangin, ang lalaki ng alon. Pero nandiyan, dumating ang Panginoon. Dito sa kanilang kawalan, magdamag wala silang huli, naghihirap sila, dumating ang Panginoon. Ito po, yung papel na natin kay Yesu Cristo. Ang lambing ng tawag niya. Despite na ang layo ng agwat ko sa Kanya. Nandiyan lagi ang presensya ng ating kay Yesu Cristo. Now, sinabi po ninyo, yung kanilang loob, wala po, verse 5. Ito po yung kalikasan ng tao. Ipinanganak ka na wala kang anumang balot sa katawan. Wala. Wala kang anumang saklot sa katawan. Hindi wala kang kilking na anumang sa iyong mga palad. Wala. Pero lahat ng yan, saan ka nakalagay yan? Lahat ng yan, kagkapala ng ating Panginoon. Ito po dapat po natin makita. Now, wala akong tugon po nila. Pero sabi ng ating Panginoon, ihulog nyo sa kanilang kanan. Doon din sa lugar na yun, na kanilang pinalalagyan. Magdamag na sila dyan, wala. Ihulog nyo sa kanilang kanan ng bangka. Hinulog nila. Nung batakin nila, hindi nila kaya. At ang Diyos, nagbigay ng pagpapala. Yan. Magdamag kanan, down, at makakasumpong kayo. Inihulog ka nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isla. See? Galay mo lang sarili mo sa Panginoon. Nako? Sa Kanya ang pagpapala. Nako? Dahil Kanya po yung pagmamalasakit ng Diyos at ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung kalikasan ng tao. Lagi pong wala. Pag hindi nga natin sa katawan, buwan sa ilalim ng Panginoon, hindi tayo makakatambi. Kasi sa Kanya may ari. Okay? Tao. Kung titignan po natin ito mga ito, profesional. Ito talaga hanap buhay ko nila. Pero, buwas na nakaanawan, nakalayan sa Panginoon. At subukan mo maliwag sa baka ng buhay mo sa Panginoon. Walang pagpapali. Pagkakaugnasa ka lang sa iyong pakayaan, sa iyong parunungan, sa iyong abilidad, sa iyong magagawa, hindi ayon sa panunod na nagkalungan ng Diyos, nahihirapan ka. Sabi niya, sobrang pagpapala. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 26? Unang Korento 10:26. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig
At ang lahat ng naroon, ang Panginoon ang may-ari Diyos. See? Lahat pag-aari ng Panginoon. Kaya niyang gawin. Kaya niyang pigilin. Sa pamamagitan ng ating mga pagsunod. Ano ba? Naalala niyo nung wala po silang pangkahal sa buwis? Hindi siya daw magdala. Kaya pala yung lahat. Sa tanong niya kay Pedro, may pambayad na tayo sa buwis? Sabi niya, wala po. Pumunta ka sa lawa. Magulog ka na kawin. Yung unang isla na makuha mo, buka mo yung bala. Bibi. Pagkatapos, kunin mo yung call. Pambayad mo sa buwis natin. See? Kanyang lahat. Kanyang lahat. Kung lang tao, tiwala. Kaya sabi ng Biblia, lahat ng bagay, ipa sa pagkamagitan niya, John 1:3, at wala anumang nalikha na hindi sa tamang pamagitan. Now, ito na po. Mga huling talata. John verse 15 to 17. John 21, verse 15 to 17. Dumating sila sa pangka. Mayroon ng tinakay. Masahin niya. Mayroon ng isda na nakatihaw. Hiwalay sa kanilang nahuli. Mayroon ng pinabagang uli. Yun po yung concern ng Panginoon. Alam niya mga gutom. May nakahanda. Pagkatapos sabi niya, magdala kayo rito ng ilan na huli ninyo at lagdag sa kanina. Tapos hawak niya. Pedro, anak ni Juan. Hinihilig mo ba ako? Sumagot si Pedro. Nahigit sa mga ito, sabi ng Panginoon. Hinihilig mo ba ako nahigit sa mga ito? Isda. Ano na buhay niya eh. Bumalik siya doon. Sabi ng ni Pedro, "Opo, Panginoon, kakanin mo ang aking mga batang tuka." Yun ang pati ni Pedro. Hindi niya sinabi ng Panginoon, isihuda. Pero, wala ka naman pinag-aralan. Di ba? Hindi ka natapos ng Bible school. Hindi. Pinakita niya yung bahagi ng responsibilidad ni Pedro ang kanyang kaugnayan sa kanya. 3 times. Pedro, hindi mo baga ako. Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alagaan mo ang aking mga utak. Pangatlo, hindi mo baga ako. Opo, Panginoon. Kakanin mo ng aking mga utak. Diyan po tayo tinawag. Pagpapakain. Alam mo, pag binasa natin ang 1 Corinthians chapter 12, makikita niyo yun. Abay, bahagi pala tayo ng isang katawan ng ating Panginoon Kristo. Pag bahagi ka ng katawan ng ating Panginoon Kristo, meron kang tungkulin. Gagalaw, hindi ka paralisado. Huwag po natin i-diretso mga bagay na dapat kumilo. Ito po yung parte ng katawan. 1 Corinthians chapter 12, verse 27, lahat tayong bahagi ng katawan ni Kristo na mayroong kanya-kanya kaloob. Ilan lang, naanyayang natin. Ilan lang, nasabi natin, mahal ka ng Panginoon. Ilan lang nasasabihan natin, kaibigan, kita mo ba yung mga pamilyaring yun? Malapit ng bagay ng ating Panginoon Kristo. May kaugnayan ba sa kanya? Wish ito, sabi ng Biblia. Ito po ang problema ng mga mananangkalamay.
Ito, ang mga bibig pagdating sa kaligtasan. Sana, dumating ka ng Panginoon, mayroon tayo may susulit. May masabi tayo. May pumalapit sa iyo, nag-rapture, patalikod ka. Kapatid, naalala mo ako? Ako yung sinira mo. Salamat sa iyo, andito ako ngayon. Isa doon sa nakita mo, nagtuturo sa iyo, pinabayaan mo ako. Ha? Naiwan. Hanggang doon sa panahon ng kahatulan. Forever. Na kailangan agawin sa apoy. Ang naging kulang, yung ating pagsunod. Hindi natin sinagawa ang bahagi ng pagsunod. Ito mga taong yung ginamit natin, hindi na rin ilalagay ka ng pamilya. Sinabi nga ni Pedro sa Biblia, Panginoon, iniwan natin ang mga pamilya namin dahil sa iyo. Masunod sa iyo. Tapos sagot ang Panginoon. Tatanggap kayo. Nahigit pa sa bahagi ng mga pinangako, ng mga pagpapalan ng ako. Dahil yung katumbas sa bahagi ng ating pamilya. Last verse, John chapter 12, verse 26. Hanapin na lang nyo. Kung ang sinumang tao'y maglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay doon naman, doon ang lingkod ko. Kung ang sinumang tao'y maglingkod sa akin, ay siyang pararangalan ng Ama. Pag-alay ng Diyos, ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Mga banal, maraming po salamat Diyos sa iyong mga salita. Patuloy pagpalay mo po ito sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming kalooban, sa aming damdamin na kami ng kantunan ng Diyos sa bagay ng aming kaugnayan sa iyo. Alay mo po kanya na magsilbing lumubo ang pagtutuhanan na makita namin kami ng pangangailangan ang bagay Diyos ng aming pagkilos o pag-agawin ng bawat isa sa tiyak na kapahamakan. Tulungan mo po kami. Nagkaroon kami o Diyos ng sapat na kalakasan, sapat na katapangan, na magalit Diyos sa mga bahagi Diyos ng katibayan at katutuan ng pagbabago sa aming mga buhay na may bahagi po namin sa marami. Dahil ito po ang bakit nito at patuloy na pag-alam ng humanidad sa pangalan ng Yesu Kristo. Amen.